Magandang araw po sa inyo lahat. Nais ko pong pag-aralan itong mga sulat ni Apostol Pablo sa Efeso 4:11. Basahin natin. Ang iba'y ginawa niyang apostol, ang iba'y propeta, ang iba'y mangangaral ng magandang balita, at ang iba naman ay pastor at guro. Alam niyo po, dito sa magandang pag-aaral po ng salita, kailangan maunawaan talaga natin ano. At bago po natin ito bigyan ng magandang paglilinaw at magandang paliwanag, doon po sa mga bago, kayo po'y welcome na mag-aral dito sa ating channel. Nagtuturo po tayo ng mga salita ng Diyos na maunawaan po natin ang mga nakasulat. At bago po natin ito bigyan ng paglilinaw, kayo po'y welcome sa ating channel. Intro po muna tayo. At ngayon po, para mabigyan po natin ng paglilinaw itong mga bagay nito, kasi po may mga nagkokomento sa atin. At yun ay isang bagay na dapat natin mabigyan ng paglilinaw. Kasi nga po, kung namamali po sila sa pangunawa, ay bibigyan po natin ito ng magandang paliwanag para maunawaan po nila. At basahin po natin, mula po ito kay Ryan Abejo, ito po ang kanyang komento. At bibigyan po natin ng paglilinaw. Basahin natin. Lahat daw ng nagpapatawag ng pastor, bulaan daw. Grabe ka, maghatol Mr. Owen. Ang Diyos Ama at ang Panginoon Jesucristo ang naglagay ng pastor na posisyon sa iglesia. Pakibasa nga ng Efeso 4:11, Mr. Owen. At idagdag pa rin po natin ito pang isang komento niya, Efeso 4:11, pinagkalooban ng Diyos ang mga iba'y pastor. Hinamak mo yung sinabi ng Diyos. Yung nagpapatawag daw ng pastor, bulaan daw lahat. Saan sa Bible yan, Mr. Owen? Alam niyo po sa mga ganitong nagko-komento, binabasa niya ay by talata lang, hindi niya binabasa ng buo ang kasulatan. Kasi po, itong mga bagay na ito nating binasa, kaya narito po tayo ay maglilinaw dito sa talatang ito na ating ibinigay. Maaring hindi niya ito naunawaan. Ang tanong, sino po ang nagbigay ng kaloob na ito sa kanilang pagiging apostol, propeta, mangaral ng magandang balita, maging pastor at guro? Malinaw naman po ang sinasabi. Tama naman din ang kanyang sinasabi na ang Ama po at ang Panginoon Kristo ang nagbigay ng kaloob ng mga bagay na ito. Pero wag mo naman akong paratangan na humahatol. Bakit? Ang sinasabi ng Panginoon Kristo, nag-iisa lang siya. Ngayon, bakit ka nagpapatawag na pastor? Di tama lang po yun na tawagin silang mga bulaang pastor. Bakit? Ito ang sinasabi ni Jesus. Para maintindihan mo, kaibigang Ryan, ang sinasabi po ni Jesus ay ito. Basahin natin. Sa mga sulat ni Mateo 23:8, ngunit huwag kayong magpatawag na guro dahil lahat kayo'y magkakapatid at iisa lang ang inyong guro. Malinaw po ba? Sinasabi ni Jesucristo, nag-iisa lang yung guro. Sino ba yung sinasabi niya? Tinutukoy niya yung kanyang sarili. Si Jesucristo ang nag-iisang guro. Ngayon, Ryan, naunawa mo ba yung ating binasa? Bibigyan pa kita ng isang talata para maunawaan nating lahat ng mga nakikinig sa ating channel. Judas 1:4, sapagkat may ilang taong nagsipasok ng lihim yung mga itinalaga nung una pa sa kahatulang ito. Mga di banal na pinalitan ng kalibugan ang biyaya ng ating Diyos na itinatatwa ang ating iisang guro at Panginoong si Jesucristo. Malinaw po, nag-iisa po yan. Malinaw po yan. Nagsasalita po yung mga apostol, maging si Jesucristo sa kanyang mga lingkod na ipinasulat ang mga bagay na yan para maintindihan natin. Uulitin ko po sa inyo na sinasabi ni Jesucristo, ngunit huwag kayong magpatawag na guro dahil lahat kayo'y magkakapatid at iisa lang ang inyong guro. Malinaw po yan. Yung komento mong ito, nagpapatawag kayong pastor, tama lang kayong tawagin bulaan. Nag-iisa na nga yung pastor. Dadagdagan mo pa. Diba? Tapos sinasabi mo, grabe ako maghatol. Sinasabi nga ni Kristo, nag-iisa nga yung guro. Di ba't yung guro ay categorized dito sa ating binasa sa Efeso 4:11? Yung pagiging apostol, na kay Kristo yan. Ngayon, para maliwanagan ka pa dito sa mga binibigay mong talata sa 4:11,
yung pagiging pari, pagiging pastor o apostol ni Kristo, basahin natin ito. Hebreo 3:1. Kaya nga mga kapatid ko sa pananampalataya at mga kapwa ko na tinawag ng Diyos na makakasama sa langit, alalahanin ninyo si Jesus. Siya ang apostol at punong pari ng ating pananampalataya. Malinaw po ba? Di ba't yung salitang pari o pastor din yan? O yung pagiging apostol po ng ating Panginoon Kristo, nasa kanya rin po yan. Di ba't napakalinaw? Hindi mo ba iyan naiintindihan? Magbasa-basa ng kasulatan para madagdagan ng kaalaman po ng bawat isa. O ito pa, Ryan, sa pagiging propeta po ng ating Panginoon Kristo, basahin mo itong mga Gawa 3:22. Katulad ng sinabi ni Moises, ang Panginoon na ating Diyos ay magbibigay sa inyo ng isang propetang katulad ko at kalahin ninyo. Kinakailangang sundin ninyo ang lahat ng sinasabi niya sa inyo. Sino po ang tinutukoy dyan? Di ba't si Jesucristo po ang nilalaman ng kasulatan? Malinaw po yan. Kaya nga, dapat yung malaman ang mga bagay na nilalaman ng kasulatan. Kaya dito sa 4:11, maintindihan mo mga bagay na yan. Si Kristo po yung mabuting apostol, propeta. Ngayon, ay bakit siya tumawag ng apostol? Malinaw naman po dito sa verse 10. Siya ang bumaba rito sa lupa, ang siya ring umakyat sa kaitaasang langit para maging lubos ang kapangyarihan niya sa lahat ng bagay. Ang iba'y ginawa niyang apostol. Tama po. Sino po ang nagbigay ng karapatan na maging apostol? Ang mga tinawag niya, katulad ni Apostol Pablo, yung 12 apostol, ang isang ay, anong nangyari po doon sa isa? Di ba? Nagkanulo sa ating Panginoon Kristo. So, ibig sabihin, kahit tinawag ka, pero kung ikaw naman ay naging suwail, ay hindi ka magiging apostol. Ikaw mismo ang lumayas, katulad po ni Apostol Judas. Pinagkanulo ang ating Panginoon Kristo sa pamamagitan po ng 30 pilak. Pinagpalit niya ang kanyang pagiging apostol. Malinaw po ba? Ngayon, tanongin kita, kaibigan Ryan, yung mga nagpapatawag ngayong mga apostol, mga nagpapatawag na propeta, nagpapatawag na pastor, o nagpapatawag na guro o pastor, sino ang nagkaloob sa kanila? Mabuting basahin natin yung sulat ni Apostol Pablo sa 11:13 sa 2 Korinto. Sapagkat ang mga taong iyan ay hindi naman mga tunay na apostol, kundi mga manlilinlang at nagpapanggap lang na mga apostol ni Kristo. Yan po, mga nagpapanggap lang po. Kung may nagpapatawag silang apostol, mga nagpapanggap lang po yun. Kapag si Kristo po'y tumawag, siya po mismo ang pumili. Malinaw po? O sabihin na natin, naging pastor sila. Ang tanong, nakausap ba nila si Kristo? O sinabihan sila mismo sila ni Kristo na sila'y maging pastor? Kaibigan Ryan, katulad ng mga apostol, pakita ko sa iyo, mismo ang tumawag sa mga apostol doon sa 12, di ba si Kristo? Nakaharap nila yon. O babasahin ko sa iyo. Baka hindi mo ito naiintindihan sa mga sulat po ni Mateo. Ano po ang sabi po dito sa Mateo 10:1? Para maintindihan mo, no? Babasahin ko sa iyo para maintindihan mo yung sulat po ni Mateo sa 10:1 hanggang 2. Mababasa po natin ito. Sabi po dito, tinawag ni Jesus ang kanyang 12 tagasunod at binigyan sila ng kapangyarihang magpalayas ng masamang espiritu at magpagaling sa anumang sakit at karamdaman. Ang tanong ko po sa iyo, kaibigan Ryan, sino po ang tumawag sa 12 apostol? Di ba't si Jesus yan? Malinaw po. Nakaharap ba ni na Pedro? O basahin natin sa verse 2. Ito ang mga pangalan ng 12 apostol. Sino po yung pinili ng ating Panginoon Kristo na 12 apostol? Si Simon, na kung tawagin ay Pedro. Si Pedro ba ang tumawag kay Jesus o si Jesus ang tumawag kay Pedro para maging apostol? Nakaharap ba yan? O ngayon sinasabi po ninyo, yung mga
nagpapatawag na apostol ngayon, nagpapatawag na propeta ngayon, nagpapatawag na pastor at guro, yan ba'y nakita nila si Jesus at sinabihan sila? Tanungin mo yung mga pastor na yan kung nakausap nila yung Panginoon Kristo. Sapagkat ito mga apostol, tinawag po talaga sila. Kaharap. Sina Pedro, sino pa? Sina Andres, si Santiago at si Juan. Kung itutuloy pa ninyo, yan po. Sina Felipe, si Bartolome, si Tomas, si Mateo, si Santiago, si Alpeos, si Tadeo, si Simon Kabayan, si Judas Iscariote, o po sa na nagtraidor kay Jesus bandang huli. Yan. Hindi nyo ba nalalaman na kapag pinili ka, kung babalikan po ninyo ito, yung mga apostol, sino po? Kaya basahin mo yung verse 10. Hindi mo pala nalalaman eh. Siya ay bumaba dito sa lupa para pumili ng mga maglilingkod sa kanya. So selected lang po yung talagang nakakausap si Kristo at mismo si Kristo ang nagpahayag. Ngayon kay Apostol Pablo, alam mo ba kung nakaharap niya si Kristo? Nakaharap niya. Nakaharap niya si Kristo. Bakit? Para tawagin siyang maging apostol. Alam mo ba ito? Sabi po ni Apostol Pablo sa kanyang mga sulat. At sa kahuli-hulihan, tulad sa isang ipinanganak sa di kapanahunan, ay napakita naman siya sa akin. Hindi ba ninyo naiintindihan ang mga bagay na yan? At sa kahuli-hulihan, kaya nga kahuli-hulihan na nga na tinawag si Apostol Pablo para maging apostol. Di ba? Ulitin pa natin sa verse 9. Ako nga ang pinakamaliit sa mga apostol at hindi ako karapat-dapat na tawaging apostol sapagkat pinag-usig ko ang iglesia ng Diyos. Di ba? Siya na nga po kauli-hulihing tinawag na nga na maging apostol. Ngayon, kung may lilitaw pang apostol ngayon, di ba't ang dami nagpapatawag? Pansinin mo sa mga born again, ang dami mga apostol na tinatawag. Ang dami din mga pastor na tinatawag. Mga born again yan, ha? Kahit anong mga sekta na naglabasan ngayon, puro pastor ay naglabasan. Hindi mo ba alam? Ang daming nagpapatawag na pastor. Ngayon, kung itong sinabi ni Kristo, paniniwalaan mo ba yan o hindi? Anong sabi ni Kristo? Malinaw po ang sinasabi ni Kristo sa kanyang mga sulat ni Mateo, no? Kung ito'y paniniwalaan mo ba o hindi? Paniniwalaan mo ba ito? Sabi ni Kristo, ngunit huwag kayong magpatawag na guro. Ngayon, nagtataka lang kayo, bakit nga tumawag siya ng ilang mga pastor o mga apostol para maintindihan mo mga bagay na yan, ipapaliwanag sa atin. Basahin mo kasi ng buo. Kasi nag-umpisa ka dito lang sa 4:11. Dapat mag-umpisa ka sa 4:7. Sa verse 7, maintindihan mo, doon nagsimula ang pangungusap. Basahin natin ito, no? Ngunit kahit na bahagi tayo ng iisang katawan, binigyan ng bawat isa sa atin ng kaloob ayon sa nais ibigay ni Kristo. Ang tanong, yung pastor ngayon, si Kristo ba ang nagbigay ng karapatan na sila'y maging apostol? Balikan ko talatang ito. Si Kristo po ang nagbibigay ng authority, katulad ng binasa natin dito sa Mateo 10:1. Di ba? Yung mga apostol, yan, di ba? Siya nagbigay ng karapatan na para maging apostol, maging kay Apostol Pablo. Di ba? Balikan po natin yung 4:7. Malinaw po ba sa inyo? Ibigay ni Kristo. Siya po ang nagbigay. Basahin nga natin sa ibang salin nito. Dadapwat bawat isa sa atin ay binigyan ng biyaya ayon sa sukat na kaloob ni Kristo. Si Kristo po ang nagbibigay ng kaloob para maging apostol, maging pastor, maging guro, maging propeta. Malinaw po ba? O maging mangangaral ng ebanghelyo. Si Kristo po ang nagkakaloob niyan. Kung itutuloy mo pa sa verse 8, tulad ng sinasabi sa kasulatan, nang umakyat siya sa langit, marami siyang dinalang bihag at binigyan niya ng mga kaloob ang mga tao. Tandaan po ninyo, bago siya umakyat ng langit, meron pong siyang binigyan na kaloob ang mga tao. Ibig sabihin po, sino po yung mga nabigyan na kaloob? O yung panahon na iyan, nung siya ay bago umakyat ng langit, pumili po muna siya
Dapat yung malaman, bago siya umakyat ng langit, may pinili mo na siyang mga tao na bigyan ng kaloob. Katulad ng mga nabanggit natin. Kung itutuloy mo pa sa verse 9, ngayon, ano ang kahulugan ng umakyat siya sa langit? Ang ibig sabihin nito ay bumaba muna siya rito sa lupa. Tandaan po ninyo, nung bumaba sa lupa si Kristo, siya po ang may karapatan na magbigay ng kaloob. Balikan natin yung 8, yan po. Nagbigay ng kaloob sa mga tao nung siya'y bumaba dito sa lupa. Kaya nga sinasabi sa verse 8, nang umakyat siya sa langit. Ibig sabihin, yung mga bagay na yan, si Kristo talaga ang nagbibigay ng kaloob bago siya umakyat ng langit. Kaya dito po sa verse 9, sinasabi dito, bumaba muna siya dito sa lupa. O, unawain natin sa verse 10. At siya na bumaba rito sa lupa, siya ring umakyat sa kataas-taasang langit para maging lubos ang kapangyarihan niya sa lahat ng bagay. Ang iba'y ginawa niyang apostol, ang iba'y propeta, ang iba'y mangangaral ng magandang balita, at ang iba naman ay pastor at guro. Ang tanong ko sa iyo, sino po ang nagbigay ng karapatan ng mga bagay na yan? Di ba't si Kristo? Bago siya bumalik ng langit doon sa kanyang trono, doon sa Ama. O, di ba't malinaw? Ngayon, tanongin kita, yung mga pastor ngayon, wala na nga si Kristo, magkakaroon pa ng mga pastor. Magkakaroon ba ng mga propeta? Iyang mga iyan, nagkamamatay iyan. Yung sinasabi po dito sa 4:11, di ba? Dito sa 4:11, nagkamamatay ang mga tinawag na ito, sina Apostol Pedro, di ba? Alam naman natin ang nangyari sa mga apostol, nakaranas sila ng iba't ibang uri ng pag-uusig, di ba? Iba't ibang klase ang kamatayan na naranasan nila sa pag-uusig sa kanila, maging sa ating Panginoon Jesucristo. Bagamat si Kristo po'y binuhay na muli ng ating Amang nasa langit. Di ba? Kung iisipin mo rin si Apostol Pablo yan, di ba? Pinatay din po siya. Pero ang ating Panginoon Jesucristo, wala yung kamatayan. Kaya dapat yung maunawaan, yung pinagsasabi po ninyo na ako'y humahatol, hindi po. Si Kristo walang kamatayan. Sasabihin ninyo, sino magtuturo ngayon? Sino yung magiging pastor natin? Si Kristo nga. Kaya nga po, dapat nyo maunawahan, yan ang sinasabi po sa kasulatan. O diba? Sabi nga ni Kristo, ngunit huwag kayong magpatawag na guro dahil lahat kayo'y magkakapatid at iisa lang ang inyong guro. Dapat yung malaman ng mga bagay na yan. Kaya nga sinasabi po ng isang apostol na si Santiago, basahin natin sa isang salin mas maganda. Santiago 3:1, huwag maging guro ang marami sa inyo, mga kapatid ko, yamang nalalamang tayo'y tatanggap lalong mabigat na hatol yan. Kaya nga, pinag-iingat tayo, kaya nga sinabi ni Apostol Santiago, ay huwag maging guro ang marami sa inyo. O, di ba? Ang daming-daming yung mga pastor. Kaya nga kapag kayo nagpatawag na pastor, bulaan kayo. Kalinaw-linaw na nga, may mga bagay na mangyayari at magaganap kapag kayo'y naging pastor o guro, ay tatanggap kayo ng lalong mabigat na hatol. Bakit? Kung ang inyong pagtuturo at pangangaral ay hindi na aral ni Kristo, wala na sa ebanghelyo ni Kristo, kaya hahatulan kayo. Mas mabuti na ikaw ay makinig, tumapad ng mga aral at turo ni Kristo, hindi ka hatulan. Katulad ko, kung ako'y nangangaral, hindi naman ako nangangaral ng sarili kong aral. Ang sarili kong aral ay hindi galing sa akin. Ang inaaral ko, yung aral ni Kristo. Yan ang dapat yung malaman. O diba? Tapos, sinasabi mo, hinahama ko yung sinabi ng Diyos. Ang sinasabi ng Diyos, yan na, diba? Malinaw. Sundin natin si Kristo. O diba? Si Kristo po yung ating dapat sundin. Kaya nga sabi ng 17:5 ng Mateo pa rin po, mismo Ama, sa Ama nang galing. Itinuturo ito sa mga apostol. Ano sabi po sa mga apostol ng Ama? 17:5 ng Mateo. Samantalang sasalita pa siya, narito ang isang maningning na alapaap ay lumilim sa kanila. At narito ang isang tinig na mula sa alapaap na nagsasabi, ito ang sinisinta kong anak
na siya kung kinalulugdan, siya ang inyong pakinggan. O di ba? Sinong pakikinggan mo? Yung mga pastor ninyo ngayon? O si Jesucristo? Ang pakikinggan mo ay si Kristo, hindi yung mga pastor ngayon. Kapag ikaw ay sumunod sa mga pastor ngayon, mangyayari na ganap sa isang pastor ngayon, yun, nakakulong na, nahuli na. Kasi ang pastor na yun, hindi sumusunod sa aral ni Kristo. Gumawa ng sariling kaparaanan, o di ba? Kasi may authority siya, may tinatawag siyang pastor. O ano ngayon? Ano nangyari sa kanya? Napahamak siya ngayon. O ngayon, kahit napakadami niyang pera, hindi yun makakapagligtas sa kanya. Kahit pa siya nagpatayo ng pinakamalaking church building para sa kanyang gawain. O wala. Sino makikinabang doon? Kaya nga sinasabi ko sa iyo, yung mga pastor ngayon na nagsusulputan, mga bulaan yun. Kalinaw-linaw sinasabi nga ni Kristo, huwag kayong magpatawag na pastor o guro. Ayan po, malinaw naman po sa mga sinulat ni Mateo 23:8. Kahit basahin natin sa ibang salin, yan dadapwat kayo'y huwag patawag na rabi, sapagkat iisa ang inyong guro, at kayo lahat ay magkakapatid. Englishin pa natin. But do not be called rabbi, teacher, for one is your teacher, and you are all equally brothers. O, diba? Isa pang salin. But you may not be named teacher, for one is your teacher, and you are all brothers. Kahit po magbasa-basa tayo ng iba't ibang mga salin, hindi mo maiintindihan pala ang mga bagay na ito kung wala kang pangunawa sa mga nakasulat. Ano? Kaya nga nakakalungkot dito, humahatol daw ako. Hindi naman paghatol yun. Kaya nga ipinapaunawa ko sa inyo, yung mga nagpapatawag ngayong pastor, wala po yung authority ng ating Panginoon Jesucristo. Ang nabigyan po ng authority, yung panahon po dito sa 4:11. Malino po yan. Noong siya'y bumaba at noong siya'y umakyat sa langit. Ang nabigyan po ng authority, yung mga apostol, yung mga propeta, si Kristo po ang nagbigay niyan. Ngayon, wala naman si Kristo, nasa langit na. Paano ka magiging pastor, kaibigan Ryan? Yung pastor mo, sino ba? Sino ang nagbigay sa kanila na maging pastor? Nasa langit si Kristo. Di ba? Si Apostol Pablo nga, sinasabi sa kanya mga sulat, yan, di ba? Sa kahuli-huli yan. May sumunod pa ba na tinawag na apostol? Kadami-dami ngayong apostol. Naku po, nakakatakot ang kanilang mga itinuturo. Kapapahama kayo ng mga yan. Wala sa kanila yung authority. Bakit sila magpapatawag na apostol? Bakit sila magpapatawag na propeta? Bakit magpapatawag silang guro o pastor? Yan ang sinasabi po dyan. O kung ikay nangangaral ng magandang balita, katulad ko, sabihin ninyo, bakit ka nangangaral ng magandang balita? Nangangaral ako, pero hindi galing sa aking aral. Ang inaaral ko, yung aral ni Kristo, walang masama doon. Kasi sinasabi ko sa inyo, yung sinasabi ni Kristo. Di ba? Yun na may nakasulat Yung sinasabi ni Kristo, yun na ang sasabihin mo. Basahin po natin sa mga sulat ni Lucas 10:16 para maunawaan po ninyo. Ganito yan. Ang nakikinig sa inyo ay sa akin nakikinig. At ang nagtatakwil sa inyo ay ako ang tinatakwil. At ang nagtatakwil sa akin ay itinatakwil sa akin nagsugo. Ang ibig sabihin po nito, halimbawa ganito, nakikinig kayo sa akin. Yung aking ipinapangaral ay galing kay Kristo. Ibig sabihin, si Kristo ang inyong pinakikinggan. Malinaw po ba? Ang nagtatakwil sa akin, halimbawa, tinatakwil niyo yung aral ni Kristo na sinasabi ko, para na rin mong tinatakwil si Kristo, pati na rin yung nagsugo sa kanya, yung Ama. Yan ang malinaw. Yung kanilang itinuturo ay hindi po aral ni Kristo. Bakit? Unang-una, kung talaga sila'y pastor at nakakaunawa ng kasulatan, bakit sila nagpapatawag na pastor bagamat sila'y hindi pastor? Sapagat nag-iisa yung pastor, malinaw po yung sinasabi ni Kristo, di ba? Balikan natin yon. Kasi hindi pala ninyo naunuhan ang talatang ito. Kung naunuhan sana ninyo ang talatang ito, na sinasabi ni Kristo, ngunit huwag kayong magpatawag na guro, pastor man, propeta man, apostol man,
o anumang ibinigay na authority na gusto mo pang maging kung ano ka. Na kay Kristo na, sapagkat si Kristo walang kamatayan. Itong pastor ninyo, may kamatayan ba yan? Wala. Kung mamatay yan, makakapagpatuloy ba yan sa kanyang pangangaral at pagtuturo? Hindi yan makakapagpatuloy. Bakit? Ang makakapagpatuloy yung walang kamatayang pastor, si Kristo. Yan. Si Kristo ang walang kamatayan. Sabi niya, siya noon, ngayon, at magpakailanman. Kaya si Kristo ang pwede nating maging guro, maging apostol, maging propeta, maging pastor ng ating buhay. Si Kristo po yun. Kaya sana maliwanagan ka sa sinasabi ko. Yung sinasabi ko, sinasalita yun ni Kristo. O, tututol ka pa ba na yung mga nagpapatawag na pastor sa ngayon ay mga bulaan yan? Pero dito sa 4:11 na sinasabi mo, si Kristo po ang tumawag sa kanila. Pero nung panahon nila yan, nagkamamatay din naman yan, di ba? Ang tanong, may sumunod pa ba doon? Wala na. Kaya nga sabi ni Apostol Pablo sa kanyang mga sulat, wala na pong susunod pa diyan dahil sabi ni Apostol Pablo, siya na ngayong kauli-hulihan na tinawag, di ba? Kaya dito po sa mga sinasabi po niyo, 4:11, yan ang mga naunang tinawag na mga apostol, propeta, di ba? Mga pastor at guro, maging yung nangangaral ng magandang balita, pinagkalooban po sila. Ngayon, kung may mga ngaral man ng magandang balita, walang masama kung aral ni Kristo ang itinuturo. Di ba? Kasi nga po, may mga nagtuturo ngayon, iba na sa aral at turo ni Kristo. Wala na po sa tamang aral ng Ebanghelyo. Nakita mo ba, Ryan? Hindi yan para maliting kita, kundi pinalino ko lang sa iyo, mali ang pagkaunawa ninyo dito sa Efeso 4:11. Yan ang mga naunang pastor na pinili. Pero nagkang mamatay yan, kaya nga po, sinong papalit? Di yung walang kamatayan. Si Kristo yung walang kamatayan. Kaya yan ang ating guro at pastor na walang kamatayan na iyong paglilingkuran, hindi yung pastor-pastoran ninyo. Tanungin mo yan, mga pastor ninyo, kung talagang nakaharap si Kristo at binigyan sila ng authority. Si Apostol Pablo talaga nakaharap yan. O, di ba? Nakaharap yan. Saan? O, yan. Kailan niya nakaharap? Basahin ninyo yung nangyari sa Acts. O, bibigyan ko po kayo ng idea. Anong sabi po dito? Para makita ninyo ang nangyari at naganap sa kay Apostol Pablo. Ano ho? Basahin natin dito. At para malaman niyo, mag-umpisa po tayo dito sa verse 3. O, sabi po dito, at sa kanyang paglalakad ay nangyari na siya ay malapit sa Damasco. Ito po ang pangyayari kay Apostol Pablo. At pagdakay, nagliwanag sa palibot niya ang isang ilaw mula sa langit. Ano po nangyari? Sa verse 4, at siya ay napasubsob sa lupa at nakarinig ng isang tinig na nasa kanya'y nagsasabi, Saulo, Saulo, bakit mo ako pinag-uusig? Sino yung nagsasalita? Si Apostol Pablo po. Saulo ang unang pangalan, Saulo. Sabi ng ating Panginoon, Saulo, Saulo, bakit mo ako pinag-uusig? At sinabi niya, sino ka ba, Panginoon? At sinabi niya, ako'y si Jesus na iyong pinag-uusig. O, di ba? Mismo si Jesus po na-encounter ni Apostol Pablo. O ngayon, ngunit magtindig ka at ikaw ay pumasok sa bayan at sasalitain sa iyo ang dapat mong gawin. O, di ba? Anong dapat niyang gawin? Mag-jump na po tayo. Ito po ang gawain. Sabi po dito sa verse 15, datapwat sinabi sa kanya ng Panginoon, pumaroon ka sapagkat siya'y sisidlang hirang sa akin upang dalhin ang aking pangalan sa harapan ng mga hintil at ng mga hari at ng mga anak ni Israel. Yan, para mangaral pala si Apostol Pablo sa mga hintil, sa mga hari at sa mga anak ni Israel. Kala ninyo, basta tinawag na pastor sa ngayon o apostol ay tinawag na sila. Hindi na po, wala po ngayon na tinawag. Dapat yung maintindihan sa sinasabi po ng ating Panginoon Kristo ito, intindihin niyo po ito. Unawain niyo po ito sa sinasabi ni Juan sa kanyang mga sulat. Pero si Jesus ang nagsasalita dito. Basahin natin, Juan 10:6. Sinabi ni Jesus sa mga tao ang paghahalintulad na ito, pero hindi nila naintindihan ang ibig niyang sabihin. Kaya muling sinabi ni Jesus
Sinasabi ko sa inyo ang totoo, ako ang pintuan na dinadaanan ng mga tupa. Tingnan po ninyo. Kaya po yung pastor na ito, sinasabi po ninyo, ay mali yung tupang sinusundan nila. Tao lang yung sinusundan nila, hindi totoong pastor. Balikan natin ito. Kaya muling sinabi ni Jesus, sinasabi ko sa inyo ang totoo, ako ang pintuan na dinadaanan ng mga tupa. Yung pastor ngayon, iba ang dinadaanan ng mga tupa, pastor ng mga tao. Hindi si Jesus ang sinusundan nila. Bakit? Tuloy natin sa verse 8. May mga tagapagturo na nauna sa akin na ang katulad ay mga magnanakaw at mga tulisan, ngunit hindi sila pinakikinggan ng aking mga tupa. O tulad ko, tupa ako ni Kristo, pero yung pastor ngayon ay hindi ako sumusunod sa kanila. Hindi ako nakikinig sa kanila. Bakit? Ang itinuturo nila kung ano-ano. O diba? Ang tinuturo ni Kristo yung kabutihan, kabanalan. Kaya kapag may nagtuturo ngayong ibang pastor, hindi ako sumusunod doon. Kasi inihalin tulad po ng ating Panginoon Kristo, ito po, ulitin natin ito. May mga tagapagturo na nauna sa akin na ang katulad ay mga magnanakaw at mga tulisan, ngunit hindi sila pinakikinggan ng aking mga tupa. Kung ako'y tupa ni Kristo at tagasunod ni Kristo, hindi ako nakikinig sa ibang pastor. Kay Jesus lang po dahil siyang tunay na pastor. Tuloy natin sa verse 9. Ako ang pintuan, ang sinumang pumasok sa pamagitan ko ay maliligtas. O ngayon, sa pastor ninyo, maliligtas ba tayo dyan? Hindi ang tunay na pastor, sinasabi po ninyo. Si Kristo ang tunay na pastor. Kapag tayo po'y pumasok sa Kanya, ang sinumang pumasok sa pamagitan ko, sabi ni Jesus, ay maliligtas. Maging katulad siya ng tupa na malayang nakakapasok at nakalalabas ng kulungan at makakatagpo siya ng pastulan. O di ba? Napakaganda kapag na kay Jesus ka. Pero kung ibang pastor ang sinasabi po ninyo, ano ang tawag sa kanila? O ito, ituloy natin sa verse 10. Dumarating ang magnanakaw para lang magnakaw, pumatay at magwasak. Ngunit dumating ako upang magkaroon ang mga tao ng buhay na ganap. Di ba? Yan ang magandang pastor natin, si Kristo. Pero yung ibang pong pastor, ang tawag sa nila ay magnanakaw, tulisan para magwasak. Ay, tingnan po ninyo. Ang daming yung nagtatayo ang church, puro wasak. Hindi ba nyo napansin yun? Puro wasak. Pero ito ang sinasabi ng ating Panginoon Kristo. Ano? Basahin natin sa isang salin. Sabi dito, ako ang mabuting pastor, ibinibigay ng mabuting pastor ang kanyang buhay dahil sa mga tupa. Yan ang kagandahan. Ang tunay nating pastor. Ang pastor ba ninyo? Anong ibibigay niya? Naku po, anong gagawin sa inyo? Pahihirapan kayo sa ikapo, pahihirapan kayo kung ano-anong pinapagawa sa inyo. Si Kristo iba. Kapag po siya ang nagbigay ng utos, magaan. Basahin niyo sa Mateo 11:28, 29-30. Hindi kayo binigyan ng utos na mabigat na pasanin. Mamagaan lang ang kanyang pamatok. Ano ha? Kung itutuloy pa natin ang talatang ito sa verse 12, ang nagpapaupa, yan. Ito pa nga pastor ninyo, nagpapaupa ba yan? Di ba tumatanggap yan ng linggo-linggo ng tithes, offering? Yan po ang tawag sa kanila. Mga nagpapaupa at hindi ang pastor, yun. Ang talagang pastor, hindi po nagpapaupa. Na hindi may-ari ng mga tupa ay nakikitang dumarating ang lobo at pinapabayaan ng mga tupa at tumatakas at inaagaw sila ng lobo at pinangangalat. Iyan ang gawain ng mga pastor ninyo ngayon. Ang dami ko nababalitaan sa mga born again. Kalat ang mga mananampalataya. Lipat din, lipat doon. Kung saan naghahanap ng mga pastor. Lalo silang napapahamak. Yan ang nakakalungkot sa mga reliyon ngayon na nagtatayuan. Nagkakalat. Na pinapangalat ng mga mananampalataya. Hindi alam kung sino ang hahanaping tunay na pastor kasi nabulag ng maling aral. Kaya yung mga nagsulputan ngayong mga pastor, nako, nagdadala yan ng salot sa mga taong walang alam sa salita ng Diyos. Okay, hanggang dito lang po, no? Huwag po kayong magagalit. Malinaw po yung sinasabi ko. Ang mga pastor ngayon, inahalin tulad po
sa mga nagpapaupa. Bayaran. Sa ibang salin, bayaran po yan eh. Basahin natin. Hindi siya katulad ng bayarang pastol ng mga tupa. Yan. Hindi po bayaran po ang ating Panginoon Kristo. Sa panahon ngayon, puro bayaran. Yan po. Yan ba yung sinasabi ko na kung saan hinahama ko ang salita ng Diyos? Hindi po. Malinaw po ang aking sinasabi nasa kasulatan. Kaya wala pong ibang pastor maliban sa ating Panginoong Hesukristo. Pagpalain po ang lahat ng nakinig ngayon. Sumayin niyo po ang biyaya at pagpapala. Magkaroon kayo ng kapayapaan sa inyong puso. Hanggang sa muli po ng ating pag-aaral. Ito po inyong lingkod, Brother Owen. Hanggang sa muli po ng ating pag-aaral.